Praise God. Hallelujah, hallelujah. Blessed evening po sa bawat isa. Every beat of my heart, every song that I sing, every prayer that I pray, every offering I Praise make, God. in every thought that I have, every word that I say, will be glorified. From the start of each day to the end of the night, let me bring praise, let me bring light. Lord, I offer my life as a Praise God. sacrifice. Papuri po sa Diyos sa Be kaitaasan. Hallelujah. glorified. Yeah. This is my prayer. It's the cry of my heart. Lord, I want my life to reflect who you are. Oh Lord, please stir up the fire and burn it away till all I desire is you. Every breath that I take, everything that I do, let me lift up your name and bring honor to you. The words of my mouth, Magandang gabi po sa bawat isa. Purihin po ang Diyos sa kanyang kabutihan. Hallelujah, hallelujah. well, this is my prayer. It's the cry of my heart. Lord, I want my life to reflect who you are. Oh Lord, please stir up the fire and burn everything till all I desire is you. Magandang gabi po sa bawat isa. Sumahatin po ang pagpapala ng dakilang Diyos. Kamusta na po kayo? Magandang gabi po at praise the Lord. Hallelujah. This is my prayer. It's the cry of my heart. Lord, I want my life to reflect who you are. Oh Lord, please stir up the fire and burn everything till all I desire is you. Every beat of my heart, every song that I sing, every prayer that I pray, every offering I make, every thought that I have, every word that I say, be glorified. Amen. Magandang gabi po. Be glorified our Lord. Be glorified, Lord Jesus Christ. Purihin po ang Panginoon. Be glorified. Thank you po, Lord. Be glorified. In everything I say, everything I do, oh God. In every situation, every conversation, oh God.
Praise God. Isa pong napakaganda po na awitin, Be Glorified. At patuloy nating pinararangalan ang Diyos sa kanyang kabutihan. Dinadakila po natin siya sa kanya pong patuloy na pagtugon sa atin pong mga panalangin. Napakadami pong mga prayer po ang sinasagot ng ating Panginoon, lalong-lalo na sa umaga po na umagang panalanginan po natin. Kung kayo po ay nagbibigay o maaaring nagre-request ng paggaling, bigay nyo lang po sa amin. Nangangailangan kayo ng trabaho, we pray for the Lord that God will provide you with the work that you wish. Yung pong gusto po ng inyo pong puso. At kung meron po kayong mga gustong ipag-pray po ng mga negosyong bubuksan, mga lakad nyo po sa ibang bansa, baka kayo magtatrabaho sa ibang bansa, ay napakaganda po na ipanalangin po every morning po yan. At magandang gabi po sa bawat isa sa inyo. Be glorified, yun po yung ating inawit kanina. Napakaganda po, no? Kasi ang Diyos Ama ay luwalhatiin, ang anak po ay patuloy sambahin, si Jesus po na ating Panginoon. At higit sa lahat po, ang banal na Espiritu po ay kinakailangan nating parangalan sa lahat ng pagkakataon. Kaya tayo po ay nagpapasalamat. Binabati po natin si Sister Alona Santos. Sister Alona, namimiss ka na po namin. Kamusta na po? At si Nanay Conching, kamusta na po? Sana po ay madalaw po kayo. Hopefully po pinagpe-pray din namin. Malakas pa si Nanay Conching. Sister Jean Cariaga at ang mga kapatid natin, sila po yung mga nag-like. Magandang gabi po sa bawat isa sa inyo at sumaatin po ang biyayang dakila ng ating Panginoon. Magandang gabi din po kay Sister Irma at kay Sister Odi, ang atin pong palaging umagang kasakasama po at the rest of the prayer circle. Talagang mga mananagumpay po sa panalangin. Magandang gabi po sa inyo lahat. Sister Irma, nag-celebrate ng kanyang birthday. Belated happy birthday po. At gayon din naman po si Sister Odi na palagi nating kasakasama kanda umaga ho. Ako daw po ay nag-celebrate ng 15th birthday. Binaliktad ni Sister Odi yung 15. Ang totoo ay 51 na po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pagpalain po tayo, maging si Sister Emmy at si Brother Greg. Sa gabi naman po, sila po ang in charge ng panalanginan at patuloy na there is someone standing on the gap. Hindi po kasi pwede sa isang araw wala pong nananalangin eh. Kaya mapagpalang gabi po sa inyo at sa atin pong mga kapatid sa pananampalataya, no? Magandang gabi po sa mag-asawa po na si Brother Greg, Sister Emmy. Pagpalain po tayong lahat. Gayun din po si Georgie. Andiyan na naman po at patuloy na nagbebuena mano ang ating kapatid na si Georgie. Pati po si Brother Andrew, nandyan din po, nag-approve po siya. Ayan po, magandang gabi po sa inyo. At patuloy ay nagpapasalamat tayo kay Sister Baby Mendoza, Brother Larry, ang tatlo nilang anak. Thank you po for the prayer. Thank you po sa concern palagi. Pinagpe-pray ko po ang inyong mga anak at ang kanilang mga asawa at mga girlfriend. Si Jerome, si Philip, si Daryl po at ang inyo pong apo. Ayan po. Good evening din po kay Brother Nel Raduvan. Kasama din naman po si Sister Crisel. Kamusta na po kayo? At patuloy din yung prayer namin sa mga paghahanap ng trabaho at maging sa lahat ng inyo pong mga kalusugan, pinagpe-pray po namin kayo. Kaya magandang gabi po kay Brother Nel at saka po kay Sister Crisel. Gayun din naman po kay Crisel, yan ang ating secretary, si Crisel po. Salamat ng marami sa Diyos at tila baga po ay may mga magpapabautismo na po this coming March 15. By the way po, no, patuloy yung atin pong pag-a-advertise na ngayong linggo po kung meron pong nagnanais na mabautismuhan po, kayo po ay pwedeng tumungo po sa church at tayo po ay pwede po natin pong isagawa ang baptismal class, 2 o'clock po, at kasama na rin po dyan, yun pong atin pong pagbabautismo mismo. Magdala lang po kayo ng ekstrang damit, magdala rin po kayo ng tuwalya, ng inyo pong tsinelas, yung Bible po, para sa baptism class natin. Sagot na po natin ang pakain po para hindi kayo magugutom. Ayan. Magandang gabi rin po sa Puray Christian Church. And dyan na rin po si Pastor Elmer at saka si Sister Leah Daito. Kamusta na po? At loobin nawa po ng Panginoong Diyos na kami po ay makaakyat po ng
ng Marso at 30, teka lang po, tingnan natin ano, yung last Sunday po yon, Marso 29, makaakyat po kami diyan at makamusta po ang mga kapatid. Ayan, kaya magandang gabi po. Sana po Pastor Elmer and Sister Leia ay malinaw na malinaw, sila Georgie, malinaw na malinaw sana ang broadcasting dahil ako po ay live na naman po ngayon sa aming pong tahanan dito po sa Quezon City, sa Rojas District po. Ako po ay nasa Scout Reyes, Scout Reyes. At kung ako po itatanungin nyo, live po tayo, March 11, napakabilis po ng panahon, sumaatin palagi po ang biyaya ng Diyos. It's already March 11, 2026 at sa tema nating kasapatan kay Kristo, papatapos na rin po tayo doon sa ng kasapatan, kapangyarihan ni Kristo, no? At nagpapasalamat ako, buong-buo pa po. Yan si Ate Lenny, nandiyan pa ang ating mga kapatid. Kamusta kay Kuya Boy at Ate Lenny? Andiyan din si Sister Alice, Brother Jimmy, how are you po? Pagpalain nawa po kayo ng ating Panginoong Diyos at sa lahat po ng ating mga kapatid na patuloy po na naririto. Magandang gabi po kay Nanay Soli at sa buong Bautista family. Pinararating ko po sa inyo ang taos-pusong pagbati, lalong-lalo na po sa ating mga negosyante. Ayan po, kay Arlene at saka po kay Angelica, naway lalo kayong pagyamanin ng Diyos at lalo po kayong pagpalain ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang pag-aaralan po natin sa gabing ito may kinalaman po dito po sa karunungang higit sa kayamanan. Ayan, karunungan na higit sa kayamanan. Ayan. Alam natin po, sabi po ng New International Version, wisdom is the principal of all things. Ayan. Yun po ang pangulo, yun po ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay. Sabi po ng Bible that wisdom is the principal of all things. Magandang gabi po kay Bragi Manuel, pagpalain po kayo. Nanay, Sister Mila, kamusta na po kayo? Ayan, namimiss namin po kayo sa morning prayer meeting. Ayan po. Sister Mila, pinagpe-pray ko po yung blood camp po ninyo at gayon din naman po lahat ng mga papeles at requirements po ni kapatid na Ernani. Kasama po kayo sa prayer. Magandang gabi po sa lahat ng mga kapatid natin. Ayan. Maganda po ang pag-aaralan natin ngayong gabi. Ito po ay may kinalaman po sa karunungan, higit po sa kayamanan. Why do we have to desire? Yung pong karunungan, higit po sa ginto, higit po sa pilak, higit po sa mamahaling bato, higit po sa langis, mahal po ang oil ngayon, higit po sa langis, ang sabi nila diyan, petrodollars daw yan, black gold. Pero hindi yan po ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay. Ang pinakamahalaga po sa lahat ng bagay ay walang iba po mga kapatid kung hindi po ang karunungan. At sa kabahagi po ng kapangyarihan ni Kristo, doon po sa tinatawag nating kasapatan kay Kristo 2026. Kaya po ako excited dahil pupunta na po tayo doon po sa salitang kasapatan. Sa na po tayo, pagpasok lang ng April, sa kamatayan ni Kristo. What is the importance of the death of Christ? Pero tinatapos na lamang natin yung pong kapangyarihan ni Kristo, susunod po sa kamatayan ni Kristo, tapos susunod po paghihirap ni Kristo, and then higit sa lahat, ang sabi po, yung pong makuha natin yung karunungan po ni Kristo. Ayan. Kaya yung salitang kasapatan ay nabuo po, ay talaga naman pong dinirect tayo ng banal ng Espiritu para aralin po ang mga bagay po na ito. Kaya muli po, nagpapasalamat tayo sa lahat ng kabutihan po ng atin pong Panginoong Diyos. Ay nagpasalamat na si Sister Mila. Kay Lord po ang pasasalamat at papuri. Pero hindi natin po binibitawan. Yun na lang po talaga ang contribution namin sa umaga po na hindi po napapatid yung prayer circle po na yan. Matatag, malakas, at patuloy po na hindi kayang baklasin po ng kalaban dahil umaasa lang po kami sa habag, sa biyaya po, sa grasya ng Panginoon para ang morning prayer meeting po ay maging solido at matatag po. Ayan. Kaya dun po sa ating pag-aaralan, pinamagatan pong karunungan, higit sa kayamanan, matutunghayan po natin. Makikita natin
mahahalukay natin po ang kahalagahan po ng wisdom, karunungan, ano ho. Yun po ang principal of all things. Yun po ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay. Kaya dapat ho hanapin natin, dapat ho saliksikin natin, dapat ho pagtuunan natin siya ng pansin. Ngunit bago po ang lahat mga kapatid, inaanyayahan ko po ang bawat isa na tayo naman po'y dumako po sa panalanginan upang tayo po ay lalo pong bigyan ng karunungan ng Panginoong Diyos at palawakin lalo ang atin pong kaalaman. Tayo po lahat ay yumukot manalangin. Maraming salamat po sa gabing ito, Panginoong Ama, at muli po hinawi ninyo ang daan na akin pong tinatahak kanina, bagaman dumadami na naman po, Panginoong Diyos, ang lahat ng mga balakid, lalo na, Panginoong Ama, ang pagtaas po ng mga presyo ng gasolina, pero hindi mo po hinayaan, Panginoon, na mahadlangan o kaya po ay hindi matuloy ang lahat ng mga gawain na ito. Salamat sa paghahawi po sa mga trapiko, sa tamang oras po na ipinagkaloob nyo upang eksaktong alas 7 po ay makaupo po ako ngayon sa broadcasting room ko po at maipahayag po ito, mga salita po ninyong itinuro sa akin para lalong lumalim po sa kanilang mga puso at sa kanilang kaisipan ang mga aral mo pong mahahalaga, nagbibigay ng buhay. Patawarin nyo rin po kami, Ama, napakadami po naming mga pagkukulang. Doon pa lang sa aming inisip, puro kasalanan na kagad, Panginoon. Sa mga sinalita namin, meron po kaming nasaktan, meron ko po kaming napansin o napuna po o napagwikaan ng di maganda. At sa aming pong paglakad, minsan po ay natatapilok kami, nakakaliko kami sa kaliwat kanan, pero napakabuti mo. Patuloy, Lord, ang iyong pagpapala, ang inyong pong pagpapatawad, that by the shedding of the blood of the Lamb, there is now forgiveness of all our sins. Kaya Panginoon, maraming salamat. Bigyan niyo po ako ng ganap na karunungan sa tunay na kahulugan ng pag-ibig, pagsasabi ng totoo, Panginoong Ama, at pagpapahayag po ng tunay na pagpapakumbaba. Ito po, Panginoong Diyos, ay walang iba kung hindi ang maitanghal po sa aral niyo yung pawang katotohanan po. Makasakit man ang kalooban, sabihin ang totoong magpapalaya sa kanila. Muli, Panginoon, salamat po sa tunay na kahulugan ng pag-ibig na ito, lalo na sa pagpipreach. Ang pinakamataas po na papuri, pagdakila at pagpapasalamat ay tanging sa iyo lamang po, sa banal po na pangalan ni Hesukristo. Amen at amen. Muli po, pasalamatan natin ng Diyos at kung kayo po'y nanalangin na kasama ko po, pakitype lang po dyan sa ating chat room ang salitang Amen. Hallelujah. Yan. Andito rin pala po si Rocky Lumalaos. Ano ho? Magandang gabi po kay Rocky. Palagi po naming nakikita yan. At saka po si Belinda Ray Buenan Borlado. Good evening po sa inyo. Pagpalain po kayo. Tsaka si Jason. Ano ho? Ayan po. Si Jason na palagi rin nating nakakasama. Kaya maraming salamat po sa lahat ng ating mga kapatid. Bakit ito tinutukoy ng Biblia na ang karunungan po ay higit sa kayamanan? Ano? Yun ang magandang tanong po no? Sa mundo natin na ito, hindi na humahalaga ang integridad. Maraming tao ho, ibebenta ang kanilang sariling buhay. Maraming tao po, hindi na po bibigyan ng importansya po yung pong katapatan. Magkamal lamang po sila ng salapi at yumaman lamang po sila sa pamagitan po ng kanila pong mga nakamal o nakuha po ng mga mahalagang bato o kaya po yung mga ginto at pilak. Pero ang nawawala po sa atin, yung pong pinakamahalaga, which is the principal of all things, ay walang iba kung hindi po ang karunungan. Kaya nga may talata po ang Biblia at nais ko po ito po ay maging mapagbulay-bulayan natin. Sabi po ng Proverbs chapter 4 verse 7, dito po sa Kawikaan 4:7, ang karunungan ay ang pinakapangulong bagay. Kaya't kunin mo ang karunungan, oo, sa lahat mong kukunin ay kunin mo ang unawa. Purihin po ang Panginoong Diyos. Ang karunungan daw ho ang pinakapangulo sa lahat ng bagay. Kaya't kunin mo, ang sabi po ng Biblia. Oo, sa lahat mong kukunin ay kunin mo ang karunungan ng may unawa. Why is wisdom the principal of all things? Kaya po ng sinasabi ko, pag palalim tayo ng palalim sa Biblia, papalayo tayo ng papalayo ngayon sa mga bagay na material, sa mga bagay na ini-offer ng mundo na ito, sa mga bagay po na lilipas at mawawala rin. Ngunit ang bawat talata ng Biblia na maitatanim sa puso natin
ang bawat aral, ang bawat mahalagang alituntunin nito, ang siyang magliliwanag po ng landas sa atin, gaya ng sinasabi ng Biblia, ang iyong salita ay tanglaw sa aking dinadaanan at ito po ay ilaw sa landas na aking patutunguhan. It is a light unto my path and a lamp unto my feet. Dahil po ang karunungan ng Diyos ang siyang nagbibigay ng liwanag para po tayo ay maging marunong at maging maayos sa lahat ng pagkakataon. Kaya nga mga kapatid, ang karunungan ay ang pinakapangulo sa lahat ng bagay. Kaya't kunin mo ang karunungan. Oo, sabi ng Biblia, sa lahat ay kunin mo at kunin mo ito ng may pangunawa. Yan po ang sabi ng Kawikaan 4:7. Bagaman ang kayamanan po hindi po sinasabing masama, Patuloy nating iniaaral na turuan ang mga mayayaman, sabi po ng unang Timoteo 6:17, na huwag sila pong manindigan o huwag po silang umasa sa kayamanan na lumilipas lamang. Kung hindi, buong puso silang magtiwala sa Diyos na nagbibigay sa kanila ng buhay na tunay, ang sabi po ng Bible. Kaya sa mundo natin po ngayon, nawawala po ang integridad ng tao dahil po sa salapi. Nawawala po ang kanyang pagpanig sa katotohanan dahil nababayaran po siya ng suhol. Nawawala po ang kanya pong kredibilidad dahil sa kinang ng salapi, natatakpan ang mata niya, natatakpan po ang kanyang tenga. Kaya muli pinapaalalahanan tayo ng Biblia, mahalaga po ang bawat talata, bawat sitas, bawat mga alituntunin, mga pangaral, mga kautusan ng Diyos, na ito ay maging pangulong bagay po para sa bawat isa. Maging karunungan po ng bawat isang naririto. Kaya nga sasabihin sa atin ng Bible, in Proverbs chapter 4 verse 7, karunungan ay pinakapangulong bagay. Kaya't kunin mo ang karunungan, oo, sa lahat mong kukunin, ay kunin mo ito ng may unawa. Purihin po ang Panginoong Diyos. Sa mga ginagawa pong pag-aaral na ito, there is a big difference po sa isang tao na meron po siyang wisdom, na meron po siyang giya. Yung ibig sabihin ng giya may nagga-guide po sa kanya ng tama, na may liwanag po ang landas na kanyang hinahakbangan, na hindi po siya napapariwara dahil klarong-klaro kung ano po ang mabuti, kung ano po ang tama, kung ano po ang siyang nakalulugod sa ating Panginoon. Kaya nga dito po sa atin pong pag-aaral ng Biblia o Bible Studies, pinamagatan nating karunungan higit sa kayamanan. Doon po sa ating tema, kapangyarihan po ni Kristo, palagi ko pong pinapaalala, maging po sa unang Korinto, doon po sa 1:24 hanggang 26 po ng 1 Corinthians chapter 1 verse 24 to 26, ang Panginoong Diyos po na si Hesukristo ang siyang karunungan at kapangyarihan ng Diyos. Kaya what more can we ask for if we have the wisdom coming from God? If we have the wisdom coming from the Lord Jesus Christ. Kaya sa gabing ito, iisa-isahin po natin, una po sa lahat, tinuturo po ng Biblia na pakahanapin natin ang karunungan. Pakahanapin natin. Sabi po ng Kawikaan 2:4, kung ito o iyong hahanapin, siya ay parang pilak. Okay? So ibig sabihin, napakahalaga ng paghahanap po. Kasi ito man po ay kinukumpara sa kayamanan. In fact, higit pa nga sa kayamanan, yun nga ang title natin. Sabi po rito, at sasaliksikin mo siyang parang kayamanang natatago. Alam niyo po yung pagpipina po, o yung mining po ng ginto. Meron tayong tinatawag po na gold panning. Alam niyo po ang ginto po, lalo na po sa mga ilog, siguro po alam po ng mga kapatid natin sa Puray, dumadaloy po ang mga ginto sa mga bato. Pag ang bato po ay nagkiskisan o kaya nagkaroon ng tinatawag nating proseso ng weathering, ito po ay nagagalaw. At yung pong mga laman-laman ng mga bato o kaya ng mga lupa may mga traces po yan ng ginto. Ang ginto pag siya po ay dumaloy sa tubig, lalo na po sa ilog, ito po ay hindi natutunaw. Bagkus dun po sa bahagi ng ilog na kung saan ay
kakaunti lang yung agos, bumabagsak po yan doon. Kaya alam po ng mga taga-pura yan, may mga nagmimina rin po, nagpapaning ng ginto ho dyan eh. Pagka kinuha nyo yung mga buhangin doon at inyo pong pinan, ang tawag doon, gold panning, makikita nyo ho may mga lalabas na mga maliliit po ng ginto. At yun po, pinapakahanap nga ho yan eh. Ang presyo ho ng ginto ngayon, mahal. Ang 1 gramo po ng ginto, mahigit 8,000 na po. Imagine niyo kung makakuha lang kayo ng 1 gramo po, ano? Ang halaga na po ng 1 gram ng isang ginto ay pepresyo na po ng 8,000. Kaya talaga hong highly priced, kayamanan po yan, hinahanap po yan, maski po ng mga minero, no ho? Pero may mas pinapahanap po sa atin na sinasabi ng Biblia na mas mahalaga. Sabi ng Kawikaan 2:4, kung iyong hahanapin siya na parang pilak at sasaliksikin mo siyang parang kayamanang natatago. Ayan. Ang pilak ho ay mahalaga rin. Kaya tinuturo po dito, no? Parang sasaliksikin mo siya o hahanapin mo siya na parang pilak at kukunin mo siya na parang isa pong mamahali na kayamanan. Kasi po, talagang mailap ang karunungan kung hindi po natin kukunin o hihingiin sa Diyos. Parang ginto ho yan. Halimbawa po ng karunungan, kung kayo po'y naliligo sa beach, lalo na ngayon araw na ho, no? Minsan nandun kayo, palangoy-langoy kayo. Hindi nyo po ba naoobserbahan, na minsan, pagka hindi po kayo aware, no? Parang nag-floating kayo. Minsan naranasan ko po yun eh. Sa harapan po ng beach, may puno ng nyug. Tapos mamaya nag-floating ka, makikita nyo, akala mo hindi ka umaandar, pero minsan papalayo ka ng papalayo o kaya pakanan ka ng pakanan mula dun sa palatandaan mo na isang puno po ng nyog o isang puno po ng buko. Ngayon, ano po ang pwedeng karunungang ibigay sa atin ng Diyos? Pag hindi ho tayo nanatili, halimbawa doon po sa isang direksyon na atin pong kinagisnan, halimbawa yung puno na yon, pwede ho tayong lumayo at ang ating kakahinatnan po ay pwede tayong malunod. O kaya naman pwede tayong lumayo at hindi natin alam, naligaw na po tayo. Kasi lumayo tayo doon sa palatandaan kung kayo po ay nagfo-floating o nagswi-swimming, kung minsan ay puno ng niyog na pwede po nating maging palatandaan. Kaya kung minsan marami pong nalulunod eh. Sa wisdom ng Panginoon, wag na tayong humiwalay po sa Diyos. Pag humiwalay po tayo sa Diyos, kapahamakan po ang atin pong mararanasan. Kung tayo po ay papakanan at pakakaliwa po at patuloy na lalayo, pwede po tayong malunod pero hindi po sa tubig. Malunod tayo sa karangyaan, malunod tayo sa kayamanan, malunod po tayo sa lahat po ng mga kabihasnan o kaya po yung tinatawag natin na kakarnalan po ng mundong ito. Kaya dapat titignan natin ang bawat karunungang isinasaad ng Biblia. Muli sabi ng Bible, pakahanapin po natin ang karunungan sapagkat kung iyong hahanapin siya na parang pilak at sasaliksikin mo siya na parang kayamanang natatago, matatagpuan niyo po ang karunungan. At saan po nananalig ang karunungan? Nananalig po yan o sumasalig siya doon po sa salita ng Diyos. Kaya hindi na tayo pwedeng mapahamak po basta po we have the wisdom of God eh. Ikalawa mga kapatid, pakahingiin natin ang karunungan. Ang sabi ng Santiago 1:5, kaya nga, ngunit kung nagkukulang ng karunungan ng sino man sa inyo, ay humingi siya sa Diyos na nagbibigay ng sagana, ang sabi po dito, sa lahat at hindi siya nanunumbat at ito po ay ibibigay sa Kanya. Gaya nung una, hanapin natin ang karunungan. Pag nakita na natin nasa salita ng Diyos, kailangan kapatid, nagbabasa tayo ng Bible. Kailangan talaga we meditate on the Word of God. Kailangan po talaga we listen to the Word of God. Kailangan po talaga we apply the Word of God in our lives. Ang sabi po mga kapatid ng Aklat ng Kawikaan, dito po sa Kawikaan 1:7-9. Tingnan nyo po, pag hinanap nyo yung karunungan,
masusumpungan nyo siya eh. Ang sabi po ng Kawikaan 1:7 hanggang 9, ang paggalang at sang pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. How can we find wisdom? Nandun po yung tinatawag nating fear of the Lord. Sa Tagalog, hinati po yung fear of the Lord sa dalawa. Meron pong paggalang, meron pong pagsunod. So fear of the Lord means paggalang at pagsunod po kay Yahweh na siyang nagiging pasimula po ng karunungan. Ngunit walang halaga sa mga mangmang ang aral at ang saway. Yung pong mga hindi nagtataglay ng karunungan, yung walang halaga po yung Biblia sa kanila, yun pong, ay, sa church lang ako makikinig. I'm not even enticed, o hindi nga ako nainganyo, nadalin yung Biblia ko kasi nahihiya ako. O kaya pabigat lang yan. Napapakinggan ko naman sa salita ni pastor, nababasa ko naman sa PowerPoint. Baka mahalintulad po tayo doon po sa mga tao na walang halaga sa kanila ang mga aral at ang mga saway ng Panginoon. Kasi we take it for granted. Napaka-complacent po natin na talaga nga hindi natin madala yung Biblia. At kung dinadala man po natin yung Biblia, o sige na po, no? Kung minsan hindi mahalaga, tinapon lang sa ilalim ng kama, nilagay lang sa lalagyan ng medyas, o kaya mga kapatid, tinuntungan lang ng kung ano-ano. Kung minsan ang masakit pa niyan, nakalagay ang Biblia doon po sa inyong lamesa, pero gumagawa tayo ng mga katiwalian, gumagawa tayo ng kahalayan, nakitang-kita natin mismo ang salita ng Diyos. Yun ang nakakalungkot at nakakatakot din. Kaya yan sabi po dito ni Sister Corazon Gardaban Cruz, nilagay niya sa Kawikaan 1, dito po sa 7 hanggang 9. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ngunit walang halaga sa mga mangmang ang aral at ang mga saway. O anak ko, dinggin mo ang aral ng iyong ama at huwag mong ipagwalang bahala ang turo ng iyong ina, sapagkat ang mga iyon ay parang korona sa iyong ulo, parang kwintas na may dalang karangalan. O kita ninyo mga kabataan, minsan nakala natin napaka-stricto ng mga tatay natin. Pero hindi nyo ba alam, ang mga payo ng ama, lalong-lalo na kung nakikita nyo napaka-stricto naman, pinauuwi ako ng maaga sa bahay, meron pong wisdom na kasama yon. Kasi ang pagsaway po ng tatay, ordained po ng Diyos yan, karunungan na nanggagaling sa Diyos. Minsan po, yung nanay na pagsabihan tayo, kasi medyo ang isang kabataan po ay maikli magsuot po ng damit, wala po yung kahinhinan. Alam naman po natin, naglipa na po ang mga tao na mga masasama ngayon. Kaya sinasabi ng nanay, anak, sana magdamit ka ng maayos. Wisdom po yun, kapatid. Sabi po ng unang Timoteo, napakaganda, sabihin mo sa mga kababaihan na magdamit naman sila ng may kahinhinan. Kaya pag nagpapayo po yung nanay natin, na, o anak, kumain kayo ng gulay, o anak, mabuti sa katawan, uminom ka rin ng tubig, wag puro coke, wag natin pagdadabugan yung magulang natin. Wag sasama ang loob natin pag pinapakain tayo ng mga talbos ng kamote, o kaya pinapakain po tayo mga kapatid, ng mga mapapait na gulay katulad ng ampalaya. How I wish po na nung ako po ay bata-bata pa at ang nanay ko po ay nag-uutos dati, sana kinain ko na lang. Kasi mga kapatid, minsan may mga sakit po na nakukuha tayo sa pagtanda dahil naging matigas ang ulo natin. Dahil tayo ay sumuway sa mga payo ng magulang natin. At uulitin ko po ang sinasaad po ng Kawikaan dito po sa 1:7 hanggang 9. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay isang pasimula ng karunungan. Ngunit walang halaga sa mga mangmang ang aral at ang mga saway. O tignan niyo yung verse 8. Anak ko, dinggin mo ang aral ng iyong ama. Bakit po yung ama? Kasi nagbibigay ng karunungan po ang banal na espiritu sa tatay ng tahanan po para ituwid ang kanyang anak. Mga anak ko, dinggin mo ang aral ng iyong ama at huwag mong ipagwalang bahala ang turo ng iyong ina. Bakit to? Sapagkat ang iyon ay parang korona sa iyong ulo at parang kwintas na may dalang karangalan. Walang mga magulang na nagpayong ipapahamak kayo. Walang nanay na nagsabi po na ganito ang gawin mo, anak.
na talagang idedereyo sa matayan. Walang tunay na tatay na nagmamahal sa kanyang anak na magpapayo ho o magkukonsinti po, sapagkat ang sabi nga ng Biblia, mga anak, pakinggan ninyong mabuti ang aral po at ang saway ng inyong ama at lalo tigit po ang turo ng inyong ina. That's wisdom coming from the Lord. Kaya uulitin ko po mga kapatid, mahalaga po na pakahingiin natin ang karunungan sa Diyos. Nagsisimula ang karunungan kung meron tayong paggalang at pagsunod. Dahil kung may paggalang at pagsunod tayo sa Diyos, sasaliksikin natin ang kanyang salita, babasahin natin ang kanyang alituntunin, lalakaran natin po ang kanyang ipinag-uutos. Kaya dapat ito po ay pinakakahingi natin ang karunungan na yan. Pero kung minsan kahit na tayo po ay palahingi, sasabihin natin kay Lord, Lord, pengi naman po ako ng wisdom. Lahat po kasi mga kapatid, when you ask God for wisdom, ako po mismo napapatotoo ko po hindi lang po wisdom, alam niyo po yung discerning spirit, papaalam sa iyo ng Panginoong Diyos. O anak, huwag kang sasakay dyan, may hold-upper dyan sa jeep. O anak, huwag ka munang padalos-dalos, mamaya ka na umuwi, malakas yung ulan, madudulas ka sa kalsada. May ganung wisdom na binibigay ang banal na espiritu At maraming pagkakataon, dahil alam ko po maraming nagpe-pray sa akin, nagkakaroon po ako ng discerning spirit, kapatid. Minsan malakas ang ulan, gusto ko po sana na umuwi na. So sabi ng Panginoon, huwag ka munang umuwi. Habang nasa kalagitnaan po ng Espanya, biglang nagbaha. Paano ho yun kung bigla akong umuwi? Samantalang nandun po ako sa opisina ko, maganda po yung kalalagayan, malamig yung aircon, pinatila muna yung ulan, at pagkatapos nung bumabaho yung baha, sa kinagabihan, wala nang traffic, nakauwi ka na. Minsan meron pong promptings of the Holy Spirit na tinatawag At dapat po ang karunungan, hinihingi talaga po sa Diyos. Sabi po dito mga kapatid, ito po kasi yung verse na atin pong pinagbubulay-bulayan, sabi ng Santiago 1:5, ngunit kung nagkukulang ng karunungan ng sino man sa inyo, ay, sabihin nga ho natin, pakitype po dyan sa chatroom natin, humingi sa Diyos. Humingi sa Diyos ng nakalagay sa kulay pula, ng karunungan. Na ang Diyos ang nagbibigay ng sagana sa lahat ng ito at hindi nanunumbat, at ito po ay ibibigay sa Kanya. Purihin po ang Panginoong Diyos. Pero alam niyo po mga kapatid, pagka humingi tayo, wholeheartedly dapat po, naniniwala tayo na ibibigay ng Diyos. At wag ho kayong hihingi sa Diyos ng karunungan kung hindi naman po kayo nagbabasa ng Biblia. Kung hindi po kayo nakikinig ng mga Bible studies na ito. Kung hanggang sa linggo lang po ay nakinig kayo at nagpakita po kayo sa mga kapatiran, pero Lunes hanggang Sabado po, puro kamunduhan po ang ginagawa natin. Aminin natin, meron ba sa atin pagdating ng Monday until Saturday, ni hindi man lang nabuklat ang Biblia. Ni hindi man lang talaga nakikinig ng Bible studies. Baka nga bumabati lang po tayo rito, pero hindi naman natin pinakinggan yung kabuuan. Bumati lang tayo sa baba, o magandang gabi pastor, pagkatapos sinara na natin para masabing present tayo. Hindi ganun kapatid. Ang tunay na humihingi ng karunungan, dapat siya po ay patuloy na nananalangin, binabasa niya po ang Word of God, pinagbubulay-bulayan niya, isinasaulo po niya, ang pinakamahalaga po, nilalakaran niya ang salita ng Diyos. In fact dito po sa talata ng Biblia na ito, meron pa pong pagpapatuloy yan dun sa verse 6 and 7. Sabi po ni Sister Mila, humingi sa Diyos ng karunungan. Sabi ni Sister Demalin, at saka palagay ko nandiyan na rin si Marlo, humingi sa Diyos ng karunungan. Sabi ni Sister Ilma, ni Crisel, ni Leia, ni Sister Baby, humingi sa Diyos ng karunungan. Purihin po ang Panginoong Diyos. Sabi po ng verse 6, dito po sa verse 6 hanggang 8. Hindi ko lang na ipagpatuloy, na ikat ko Pero tignan niyo po ang sabi po ng aklat ng Santiago, dito po sa 1 at sa 6 hanggang 8. Pagpapatuloy lang nitong James chapter 1 verse 5. Ang sabi ng verse 6, subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos
at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. O tignan nyo ho, sabi ng verse 6, subalit ang humihingi sa Diyos ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan. Sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Verse 7, huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at hindi niya alam talaga kung ano ang kanyang nais. Yan. Ang mahirap po kasi mga kapatid, we ask God, Lord, pengi nga ho ng wisdom. Pero ang naman po sa atin, karunungan ng muna ito. Po, mga bagay po na material. Pagka po humingi tayo ng karunungan sa Diyos, ang pananampalataya po ay nagsisimula sa pakikinig. Kaya nabibless po ako every time you hear the Word of God sa mga Bible studies. Kasi nagpapalalim po ito. Ngayon, kung hindi naman po kayo nakakapakinig, mga kapatid, may Bible po, pwede nyo pong buksan. Kasi imposible pong magkaroon ka ng karunungan kung hindi nyo po alam ang Word of God. Imposibleng magkaroon kayo ng karunungan kung hindi nyo po alam ang salita ng Diyos. At paano natin malalaman ang salita ng Diyos? Kinakailangan po, of course, may nangangaral ng salita ng Diyos. Pinapakinggan po natin ang pangangaral ng salita ng Diyos. Kasi ang sabi po ng Bible, ang pananampalataya ay nagsisimula po sa pakikinig at pakikinig po ng salita ng Diyos. Sabi po ng Biblia, no, kung may mga nagkukulang sa inyo ng karunungan, humingi siya sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat, at ito ay ibibigay sa Kanya. Pero sabi po ng verse 6, kung tayo humihingi, ay dapat tayong magtiwala sa Diyos. Ibig sabihin ng pagtitiwala sa Diyos, alam natin yung salita niya, binabasa natin yung salita niya, pinapakinggan natin yung salita niya, binubulay-bulay natin yung salita niya, kasama ang panalangin, bibigyan tayo ng karunungan ng Diyos at huwag tayo dapat mag-aalinlangan. Sapagkat, ang sabi po rito, ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na tinataboy ng hangin kahit saan. Naalala nyo yung kaninang sinabi ko, ano, mag-floating-floating kayo sa dagat kasi may alon yan may hangin po yan Maya-maya ho, wala na kayo dun sa pwesto ninyo kung saan kayo nakatapat po, halimbawa sa cottage ninyo, no? Halimbawa, malapit po sa bahay ninyo yung cottage. Ayan. Mapapansin po ninyo, bakit lumayo ako? No? Bakit ako'y nagkaroon ng sabi mo ganun, bakit kanina lang nasa kaharapan ako ng puno ng niyog, kanina lang nasa harapan ako ng cottage namin, pagkatapos po nag-floating ako, napalayo na ako. Bakit to? Kasi ganun ho yung pinapakita po ng Bible mga kapatid Sabi po ng Biblia, pwede tayong humingi ng karunungan sa Diyos, pero pag nag-aalinlangan tayo, ibig sabihin ng pag-aalinlangan, hindi naman tayo gumagawa ng paraan para maraman po yung kalooban ng Diyos. Hindi naman tayo nagbabasa ng Biblia, hindi naman tayo nakikinig. In-advise ko na po sa inyo, meron pong mga available sa YouTube, pwede nyo pong basahin. Hindi naman tayo po sa YouTube, ang dami pong mga totoong nagsasabi po diyan ng mga preachings. Pakinggan nyo po yung mga preaching nila John MacArthur, nandiyan po yung preaching po ng ang dami-dami po diyan, no ho. Pati po yung mga local po, mga Pilipinong preachers nandiyan din. Mag-ingat lang po tayo, baka makapakinig tayo ng mga prosperity gospel. At ang sabi po ng verse 7, pag humingi tayo ng karunungan po, huwag tayong umasang tatanggapin ng anuman mula sa Panginoon kung ang isip natin pabago-bago at di alam talaga kung anong gustong nais niya. Gusto mo ng wisdom, pero gusto ng ating pong physical na katawan yung ino-offer ng mundo na ito. Dapat tinatalikuran na po natin. Gusto natin ng karunungan, pero ang dila ho natin, ang gusto po ay manira, magchismis. Dapat to yung karunungang nababasa natin, bababasa dila po natin. Ang sabi po ng James chapter 3, ang dila po ay parang apoy. So kung alam naman po nating parang apoy, hindi na natin sasabihin yung mga bagang makakapagpabaga po o magpapakalakas po ng lalong paghawa ng apoy, lalo ng chismis. Kasi that's another wisdom po coming from the Lord. Nasa book of James po,
Sabi po, ang dilay napakaliit-liit na bahagi po, pero terrible ho, napakalaki ang nagagawang paninira at pagyayabang ng dila. So dapat pati ang dila, pinapasubject natin sa karunungan ng Diyos. Hanap tayo ng hanap ng karunungan, pero hindi naman po tayo nagbabasa ng Biblia, hindi naman tayo nakikinig sa mga Bible studies, hindi naman po tayo nagbubulay-bulay. Higit sa lahat, kahit na binasa mo, kahit nag-meditate ka, kahit pinagbulay-bulayan mo, hindi mo naman ipinapatupad o nilalakaran sa buhay mo. Ano po yung wisdom sabi ng Bible? Para lang tayo kung tumingin sa salamin at pagkatapos natin tignan yung salamin, nakakalimutan na rin natin kung ano po ang ating itsura. Kaya mga kapatid, ikatlo ho, nagpapatalino po ang karunungan. Sabi po ng awit, pagpapatalino ng karunungan, ano sabi ng awit 19:7? Ang batas ni Yahweh ay walang labis, walang kulang. Ito'y nagbibigay sa tao ng panibagong kalakasan. Ang mga tuntunin ni Yahweh ay mapagkakatiwalaan, nagbibigay ng talino sa payak na kaisipan. Ayan. Kaya nakikita ninyo, no, ang ganda-ganda ng wisdom po ng ating Panginoon. Ayan. Kaya ano ho ang nagagawa ng salita ng Diyos? Nagbibigay ng talino sa payak na kaisipan. Mga kapatid, kung gusto niyo po talaga ng mabigyan po tayo ng liwanag ng salita ng Diyos, wisdom lang sa Panginoon. Ang lahat po ng tinatangkilik natin galing sa Diyos. And God will bless us more pag ang mga tinatangkilik niya, mga kayamanan natin, ay isinishare natin. Kasi kasama sa karunungan ng Diyos yan eh. Hindi ka naman pwedeng mabuhay ng nag-iisa lamang eh. Hindi ka naman mamamatay ng para sa sarili mo lamang eh. Kaya ka pinagyaman ng Diyos, ang wisdom behind that, you have to share it. Lalong-lalo na sa prayer circle namin ngayon, ano. Ako'y nabebless sa Panginoon dahil sa pamagitan ng mga prayer po, naririnig po natin ano, ang mga pangangailangan ng bawat isa. Alam niyo po, ang bigas ngayon napakamahal. Alam niyo, ang mga gasolina ngayon, bumulusok po talaga ang presyo. May mga kapatid tayo naghihirap. It's high time, gaya po ng napag-uusapan namin ni Sister Irma, to share all our blessings, lalo na sa mga kapatid natin ano, na ang mahal-mahal na po ng bigas ngayon, 60, 55 pesos, isang kilo. May mga kapatid ho tayo nakakatanggap ng mga biyaya ng mga bigas. Why not share it? Ano? Wisdom po yon. Bakit yung mga kapatid po natin na talagang naghahanap po ng trabaho, bakit hindi natin po halimbawang ipanalangin, bigyan ng wisdom ng ating Panginoon? Makamamaya, hindi natin alam, sa isang opisina pala po, pwede mag-offer ng trabaho na pagmamay-ari ng kapatid natin. Lahat ho yan eh, may karunungan na binibigay ang Diyos. Kaya pag may karunungan tayo, nakikita natin yung kabuuan. Pag wala tayong karunungan, kapiraso lang po ang nakikita natin. Hindi natin nakikita yung pong mas malawak na pananaw. Ang nakikita natin ay marangyang buhay ngayon, masarap sa mundo, dito sa mundo, may malaki akong bahay. Hindi po yun eh. Pag binigyan ka ng wisdom ng Panginoon, ang pagiging mamamayan mo ay panandalian lang sa mundong ito. Sapagkat ang pagiging tunay na mamamayan natin ay walang iba kung hindi doon sa langit. Kaya pagka nakita ninyo, I will share my blessings to other people. I will share my wealth to other people. What is the wisdom behind that? Huwag tayong mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa, sisirain ng kalawang ng tanga. May magnanakaw, pwedeng kunin yung cellphone ninyo. Pwedeng mawala po yung kotse ninyo. Pero ang wisdom dyan, we have to share our blessings. Yun po mismo, pag nagbabasa kayo ng Biblia, kaya naramdaman ni Sister Irma yun eh. Bakit niya ho nararamdaman yun at kinonfide niya sa akin? Because the Holy Spirit speaks in our heart, the Holy Spirit gives us wisdom in our heart through the Scripture. Basa kayo ng basa ng Biblia, tuturuan kayo ngayon ng banal na Espiritu po sa inyong puso. Kaya muli ho, sabi po rito sa ating pinag-aaralan, ano ho, ayan, ang salita ho ng Diyos, ang batas ni Yahweh ay nagpapatalino ng karunungan, pagpapatalino ng karunungan. Ang batas ni Yahweh, walang labis ito, walang kulang. Ito'y nagbibigay sa tao ng panibagong kalakasan. Ang mga tuntunin ni Yahweh ay mapagkakatiwalaan, nagbibigay ng talino sa ating payak na kaisipan. Magandang gabi po kay Nanay Soli. Magandang gabi po sa lahat-lahat na naririto po ngayon at nakikinig po. Purihin po ang Panginoong Diyos sa buhay po ninyo.
Kasama rin naman po si Joyce Raduban po yata yon, nakita ko. Ayan. Maraming salamat po sa inyo sa patuloy na pakikinig. Ikaapat, mga kapatid, kahit na tayo po ay nagbabasa ng Biblia, kahit na po naman tayo nakikinig ng Word of God, ay pinagbubulay-bulayan, na-memorize mo pa nga ho eh. Pero ang nangyari naman po, wala pa ring pagbabagong naganap. Kasi once you hear the Word of God, once you memorize the Word of God, once you put the Word of God in your heart, mabubuo po yung fear of the Lord. Sabi ko nga po, ang fear of the Lord po, yung paggalang at pagsunod kay Yahweh. Sabi po ng banal na kasulatan, dito po sa Kawikaan 9:10, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan, at ang pagkilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Purihin po ang Panginoong Diyos. Sa English po yan sa Kawikaan 9:10 or sa Proverbs chapter 9 verse 10, the beginning of wisdom is fear of the Lord, and understanding is the knowledge of the Holy One. So, if you fear the Lord, it is now the beginning of wisdom. Kaya dapat magkakakonekta yan. Nagbabasa tayo ng Biblia, pinapanalangin nating maunawaan natin, nakikinig tayo sa mga talagang itinalaga ng Diyos na magturo po ng katotohanan, at pagkatapos pinagbulay-bulayan, pinag-aralan, isinapuso, minemorize mo, at nilakaran mo. Okay? Binasa, pinagbulay-bulayan, pinakinggan, ipinanalangin, at nilakaran. Kung nilakaran mo, madidevelop mga kapatid yung tinatawag nating paggalang at pagsunod kay Yahweh. At pag nagkaroon ka na ng pagsasakatuparan ng lahat ng karunungan na ito sa buhay mo, ano po ang nakakamtan natin? Di dumadating na po yung tinatawag nating paggalang at pagsunod kay Yahweh. At pagka gumagalang na tayo at pag sumusunod na tayo kay Yahweh, nagsisimula na yung karunungan. Sabi po ulit ng Biblia, ang paggalang at siyang pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkilala sa banal ng Diyos ay dulot ng kaalaman. Kaya nga yan minsan mga kapatid, akala natin, I have wisdom, may karunungan ako. Minsan palalimin pa natin yung mga aral na ito. Meron kasing karunungan galing sa mundong ito ang tawag doon, makasanlibutan, makajablong karunungan. Sabi po ng Santiago 3, dito po sa James chapter 3 verse 14 to 15, ingat po kayo sa ganitong klaseng karunungan. Baka ang mapunta po sa inyo, karunungan ng sanlibutan, karunungan ng diablo. Sabi po ng Santiago 3 sa 14-15, ngunit kung ang naghahari sa inyong puso ay inggit, ayan, ang inggit po, jealousy po, it's not a wisdom coming from the Lord. Kung ang naghahari sa inyong puso ay inggit at makasariling hangarin, huwag ninyong ipagmalaki at huwag ninyong ikaila ang katotohanan. Ibig sabihin, wala kang wisdom. Sabi po ng Santiago 3:15, sapagkat ang ganyang karunungan ay hindi galing sa Diyos, kundi ito'y makasanlibutan. Kung hindi ito'y makalaman, at ito ay mula sa diablo. Sabi po ulit ng James chapter 3 verse 14 to 15, ngunit kung ang naghahari sa inyong puso ay inggit, ang naghahari sa puso niyo ay makasariling hangarin, ay huwag ninyong ipagmalaki at huwag ninyong ikaila ang katotohanan, sapagkat kung ang nananaig sa atin po makasariling hangarin at patuloy po naghahari sa atin yung inggit, ang ganoon pong karunungan ay hindi galing sa Diyos, kung hindi ito po ay makasalibutan, makalaman at mula sa diablo. Kaya dito po sa ating pinag-aaralan mga kapatid, ayan, ito po ay karunungan na higit sa kayamanan. Pagka naasain po natin, ang pinakapangulong bagay, the most important thing in this world is wisdom. Jesus Christ is the power and the wisdom of God. Kaya po, pakahanapin natin ang karunungan na ito, higit po sa mga kayamanan, higit po sa mga pilak. At pakahingiin natin ang karunungan, Lord, give me wisdom through your word, through your Holy Spirit po. At magpatalino tayo sa pamagitan ng karunungan, hindi po ng mga talino po ng head knowledge. Yung batas ni Yahweh, yung tuntunin ni Yahweh, ito po ay nagbibigay ng talino sa payak na isipan. At ikaapat, sana po kung nakinig tayo, kung tayo po ay
nagbulay-bulay, kung tayo po ay patuloy na nagbasa, pati po yung paglakad mismo sa salita ng Diyos ay isa katuparan natin. Pag naglakad tayo at patuloy nating isinakatuparan, nabubuo ang paggalang at pagsunod sa Diyos. At ito po ang pasimula ng karunungan po. Bilang pangwakas, kanina may karunungan mula po sa sanlibutan, ano ho? Pero sabi po ng Santiago 3:17 hanggang 18, may karunungan po na mula sa langit. At ito po yung pakanasain natin. Sabi po ng James chapter 3 verse 17 to 18, mga kapatid, ngunit ang karunungang mula sa langit, una sa lahat ay malinis. Kapag ka ang hangarin mo, ang layunin mo sa tahanan, sa opisina, sa church, palaging sa ikabubuti ng kapwa mo, malinis po yun. Wala siyang bahid na pagkainggit o kaya po'y pagkakabahabahagi. At ang sabi po'y mapayapa, maamo, mapagbigay, puno ng awa, masaganang namumunga ng mabubuting gawa, hindi siya nagtatangi at hindi nagkukunwari. Namumunga ng katwiran ang binhi ng kapayapaang itinanim ng taong maibigin sa kapayapaan. Kaya mga kapatid, kung tayo magpapatuloy po sa karunungang mula sa langit, madidevelop yung ating pong pagkatakot at lalo't higit po yung paggalang at pagsunod sa Diyos. Magdudulot ng malinis, mapayapa, maamo, mapagbigay, puno ng awa, masanganang namumunga ng mabubuting gawa, hindi nagtatangi at hindi siya nagkukunwari. Mga kapatid, purihin po ang Panginoong Diyos sa gabing ito sapagkat muli po tayo na natapos sa isang napakahalagang serye na ginagawa natin. At ang serye po na ito ay pinamagatang natin kapangyarihan ni Kristo. At gaya po ng atin pong tinatalakay, si Kristo po kasi ang karunungan at ang kapangyarihan ng Diyos Ama. Gaya ng sinasabi po ng unang Korinto 1:24 hanggang 26. Magandang gabi po kay Sister Menchi, kay Sister Minda, kay Brother Salvador Tilar. Lahat-lahat po, hindi ko man po kayo mabati at nabati, ay pumasa inyo po ang kapayapaan ng Panginoong Diyos ngayong gabi. Maraming salamat po. Sana po sa lahat ng ating pagpapasya, sa lahat ng atin pong gagawin sa trabaho, maging sa atin pong mga gawain sa tahanan, sa negosyo, pakaunahin natin muna ang pinakamahalaga sa lahat. Ito po'y walang iba kundi ang pagkatakot at paggalang sa Diyos sapagkat ang pasimula ng karunungan ay pagkatakot kay Yahweh. Muli ho, magandang gabi po sa bawat isa sa inyo at nawa po magkita-kita po tayo sa darating po na linggo. Muli ho sa lahat ho ng nagnanais magpabautismo, kung kayo po ay 9 years old and above at kayo po ay nagnanais po na mabautismuhan po, this coming Sunday po dito po sa church, may swimming pool na po tayo sa malapit sa Care Force. Pwede po kayo magdala po ng inyo pong extra t-shirt, ng inyo pong tsinelas, at gayon din naman po ng inyo pong Biblia para tayo po'y mag-aral-aral at isasagawa po ang atin pong tinatawag nating baptism class ng 2 o'clock to 3 o'clock at pagdating po ng 3 o'clock, kayo po ay babautismuhan na po. So, wag na ho kayo magdala ng pagkain, kayo po ay pakakainin na rin din po. At lalo tigit po sa pagdating din naman ng atin pong Biyernes Santo, mga kapatid, ito po ay isasagawa sa April 3. May film clip at film showing po tayo. Ito po ay isasagawa po ng alas 4 hanggang alas 5 po ng hapon. At sa Sunday po, April 5, isasagawa po ng madaling araw, alas 5 hanggang alas 6 po ang ating Easter Sunday worship po na gagawin. Sa April 5 po yan. So sana po ay muli ho ay magsama-sama po tayo. At ito po ay panahon po ng pagkain naman ho at makakapagpahinga na. Excited na ulit ho, manalangin ng maaga bukas kasama po ang ating prayer circle. I-message nyo lang po kami kung may mga prayer request po kayo at araw-araw po. Walang patid po yan. We stand on the gap sa awa po at habag ng Panginoon. Tayo po lahat ay dumako na sa pangwakas na panalangin.
Ama naming makapangyarihan, Diyos na patuloy na kumikilos sa aming buhay, pangunahan niyo po kami maging sa aming pagkain, pagtulog po at muli sa paggising namin kinabukasan. Patuloy ikaw po ay maluwalhati po sa aming araw-araw na panalanginan at pagsasaliksik ng iyong salita. Palawakin mo po ang aming karunungan na mag-desire kami ng karunungan higit po sa kayamanan ng mundong ito, na huwag kaming mapalayo po sa inyong banal na presensya at patuloy makamtan namin ng isang buhay na ganap talaga at kasiyasiya. Ama namin, akapin niyo po kami, huwag niyo po kaming pababayaan. Patuloy po naming hinihiling ang kapangyarihan po ng inyo pong kamay na kumilos po sa lahat ng aming gagawin ngayon po at magpakilan pa man. Kaya Ama, maraming salamat po. Huwag niyo po kaming pababayaan at patuloy po palagi niyo po kaming lagyan ng bakod ng pag-iingat. Kaya po sa lahat ng mga kapatid na nakinig po ngayong gabing ito, pumasa kanila po ang pagpapala, pag-iingat, gabay, patnubay, kaligtasan, pag-ibig ng aming dakilang Ama. Muli po, maraming salamat. Ang pinakamataas na papurit pagkilala po ay tanging sa iyo lamang po, sa banal na pangalan ni Hesukristo. Amen at amen. Muli ho, magandang gabi po. Magkita-kita tayo po sa Lunes. Magpanalanginan po tayo at mag-ibigan po tayo sa isa't isa. Mahal na mahal ko po kayo. Sumaatin po nawa ang biyaya ng dakilang Diyos.